Hello guys, magandang araw. Ngayon po ay pupunta po kami ng Victoria at iikot po kami ng Santa Cruz. Susubukan po natin itong ating inassemble na Life PO4 battery after 2 years po. Ay atin po siyang gagamitin ulit sa malayo. Medyo nakakakaba kasi ay ito po ang aking mga kasama. Ayan, tsaka yan, tsaka yun. Ang bigat po namin, napakalayo namin pupuntahan. Yun naman pupuntahan namin po, hindi po kaya nito nang ito lang kasi malayo po talaga yon. So pag nalobat po yun, ito po kasi yun, doon nakaharap ito sa Life PO4, kaya ganyan po yung ating manual transfer switch. Pag nalobat po yun, ililipat lang po natin dito and then magiging ito na po yung battery natin. So kahit yung dalawang battery na yan ay nag-aalangan po ako dahil talagang malayo po ang pupuntahan at after 2 years po ay lumaki naman syempre yung mga batang iyon. Tsaka ito, at kayaan, lumaki din. Pati po ako lumaki din. Bumigat po kami lahat. Eh baka po malabat kami sa daan kaya medyo kabado ano. Pero ang purpose po nitong video natin na to is para po makita kung gaano kahaba ang matatakbo ng ating e-bike doon sa ating Life PO4 battery. Okay, ito po. Sasaksak natin yung susi. On natin. I-record natin ang ating kilometrahe is 7,248. Ayan, ang voltage natin 69.3. O ayan, zero na kasi aalis na tayo. Nandito na po kami sa daan ano. At nandito na kami sa papuntang Nagcarlan. Dito po kami dadaan sa Kalawan Road. So marami po yung paakyat. At syempre ahot lusong po yun. Eh sana kayanin ng ating battery ano kasi syempre nagtagal na, luma na rin eh. Napapatapang nga lang sa para masubukan nito pero medyo kabado po talaga kasi ang bigat po kasi namin. Eh tapos may bibilhin pa po kami kaya kami pupunta dahil meron po kaming bibilhin. Eh di another big at pa po uli yun. At pag uwi po namin, eh sure na nakailaw po kasi gagabihin na po kami dahil ngayon po ay 3:55. Malapit na pong mag 4 PM. Eh maya maya didilim na. Ang masama pag umulan, another load pa ulit yung wiper natin. So sana makauwi tayo ano. Sana ay kayanin na ng ating dalawang battery. Pero syempre sabi ko nga sa inyo, ang topic natin ngayon is yung ating Life PO4. Diba ang topic natin nung sinusundan is yung ating lead acid battery na mayroong battery equalizer. Yung ating sinubukan nung sinusundan. Ngayon naman, yung Life PO4 battery yung susubukan natin. Hindi ko tuloy tansya ngayon kung hanggang saan pa ang kakayanan ng ating battery dahil matagal na nga eh. Kung kagaya ng bago, alam ko. Eh ngayon, hindi ko na alam kasi nga luma na. Pero tingnan natin kung hanggang saan ang kakayanin. Alang-alang sa vlog para may update natin yung mga nagtatanong ng update dito sa Life PO4 kung okay pa raw yung battery natin. Ang dami po kasi nagko-comment kung okay pa rin daw. So, bigyan natin ng update. Siyempre, kayo ang aking bossing po dito eh. Nandito kami ngayon sa pinaka matarik na part ng aming dinadaanan pag napunta po ng Nagcarlan ay ito po ay maraming sasakyan na nabibitin. Pati po i-bike namin, hindi ko alam kung mabibitin. Pag hindi po kami pinagbigyan ng pasalubong, pag hindi kami nakakain ng linya, hindi po kami makakaahon. Testingin po natin kung tayo makakaahon. Eh, nakaahon naman. Talagang kailangan lang po natin makiusap doon sa kasalubong. May nakasulat din naman po talaga doon sa pag-akit na yon na bigyang daan ng papaahon na sasakyan. So ayun mga kaibigan, nandito na nga kami sa Nagcarlan, Kalawan Road at makikita nyo yung daan na yan, paakyat to. Gapang na naman tayo dyan. Ang bigat kasi namin talaga, tapos yung battery na lead acid battery, ang bigat din. Tapos ang bigat namin. O yan gapang. Biglang bagal eh. Ang isa pong kinakabahan ako mga kaibigan, ayan langit, tingnan nyo po napakadilim ng ulan. Ayun pong dinadaanan ngayon. Yung pong dinadaanan, binabaha po. Pagka malakas at matagal ang ulan, nagkakaroon po ng baha sa Santa Cruz. Yun po sa tapat ng Sunstar. Doon po kami iikot mamaya pabalik, hindi po kami dito dadaan pabalik. Kasi masyado pong maraming ahon dito pagka pauwi. Alanganin na nga po tayo. Tapos dito po yung lugar, hindi siya ganun ka bahay. Hindi po siya kapares doon sa kabilang kalsada na maraming bahay. Na kung malobatan man tayo, baka meron tayong mapapakiusapan na pwedeng makicharge. Dito po kasi medyo liblib pa po kasi dito. Kaya nakakapag-alangan, gabi po tayo uuwi. Kasama ko pa po itong aking mag-iina.
Siyempre doon tayo sa safe po tayo. At sana ay tayo ay may uwi ng ating battery. Yan, umarap na tayo sa kabundukan. Ganda po niyan. Oh, ganda ng view. Nakita kasi may lang. Base doon sa ating dashboard, tayo po 13 kilometers na. Kung mapapansin natin mga kaibigan, kami lang yata ang dumadaan ng naka-e-bike dito. Kasi wala akong nakikita nag-e-bike dito sa mga part na to. Kasi nga medyo mahirap kasi yung daan dito. Talagang hirap po yung e-bike dito. Meron dyan, yung pag malapit na doon sa may mga parting malapit na doon sa may parting Victoria yan. May maraming mga e-bike doon. Ayan, ang view natin, nakaganda. Subukan naman natin yung ating speed. Mabigat tayo pero subukan natin. Pero ito, syempre hindi naman ito yung accurate. Dapat ang accurate yung nasa navigation. So dito po makikita natin sa ating dashboard. Ayan, 52 po yung speed natin dito sa dashboard. Pag palusong po yan, nag-54 po yan Hindi po tayo palusong ngayon Tingnan natin doon sa navigation kung ano yung totoong speed. So ayan, ang speed natin pag sa navigation ay 32. Pero dito sa ating dashboard is 52. So ayun, 52. Tapos dito sa navigation 32 lang. Yun yung max talagang speed nito. Hindi po talaga kapanipaniwala yung speed na lumalabas dito sa ating mga dashboard ng ating e-bike. Kasi yan po ay nakadepende kung gaano po kalakas yung throttle nyo. Paano kung mabigat tapos paahon? O hindi feeling ng e-bike ang bilis. Dahil sagad na sagad yung throttle niya. Pero ang totoo, sagad yung throttle niya pero mabagal yung takbo kasi mabigat nga. At nandito pa rin kami sa daan. Meron tayong natatakbo na 24 kilometers. Tayo nagbaba na ng trapal. Ayan, kung makikita nyo dyan, nakababa na yung trapal natin. At yung aking mga kasama, ayan, ligtas na ligtas sa basa. Dahil napakadilim na po ng ulan, namamatak na pati ang ambon. So, sana huwag naman uulan ng malakas at ako yung tatakot sa baha. So ayan guys, nandito na kami sa parte ng Kalawan na po ito. Hindi na kami dumaan sa loob, sa may palengke para po hindi tayo dito po dati, nabaha po dito dati. Dati kami nakaranas dito dumaan, nakamotor kalahati ng gulong ay lubog. Buti hindi pa naulan ngayon. So wala pang baha. Siguro yung mga kanal na yan, mga nagbara-bara, may mga kanal po kasi sa tabihan. Siguro nagkaroon ng bara kaya na baha. Nandito na tayo sa Victoria at mapapansin nyo diyan na yan yung mga may kanto na merong rebulto ng mga itik. May mga rebulto ng itik. Ayan yan. Gagawa rin niya ng Jollibee dito. Ayan sa side. So ayan na yung itik sa Manila Zoo. Ayan. So medyo malayo-layo pa tayo sa pupuntahan natin. Tayo ay naka 30 kilometers na. So ayan guys, tayo ay naka 42 kilometers na. 64.5 yung volts natin. Stop muna tayo kasi papahinga muna natin. Tapos mamaya mare-reset po yan yung 42 i-add na lang natin kung ilan yung magagawa natin mamaya. Papahinga lang natin yung e-bike. Ang haba na ng takbo. Guys, kami ay umuwi na at irang ginapi na, napakwento Pero tayo ngayon ay nakaka 1 kilometer na nang natatakbo. Ipa-plus natin ito doon sa natira kanina. Kung natatandaan ko 42 yata. Hindi ko lang sure pero parang 42 po yan. Nag 2 kilometers na po yung natatakbo natin. So ayan mga kaibigan, kami ay kakain muna kasi anong oras na? 6 mag-aalas 7 na po kasi. Nagugutom na. Dito muna tayo kay Lugaw Queen. So papatayin ulit natin 42 plus 10. So tingnan natin kung ilan ang mga abutin mamaya. Patayin ulit natin kasi hindi naman pwedeng iwanan bukas dito. Ayun guys, kami ay tapos na kumain, mga busog na para pag uwi tutulog na lang. Ngayon ay meron tayong 7,300 Tapos ay lalabas na dyan, 0-0 ulit yan, mare-reset ulit yan So meron na tayo kanina ng 42 plus 10 plus ngayon ay tingnan natin kung ilan na yan, 0-0 na ulit. So ayan mga kaibigan, tayo ay nakaka 2 kilometers na ulit ng natatakbo. Ayan, 2 kilometers. At pagka tayo naka full throttle sa number 1 ay nagbabawas na tayo ng isang bar. Ayan. Ayan po ay palatandaan na malapit na pong malobat yan. Kasi po, ang naging palatandaan ko po dito sa loob ng 2 taon na paggamit ko, kapag ka po siya ay malapit na malobat,
ay nagbabawas na po siya ng bar. Kahit ito medyo palusong po yung daan, tapos basta naka full throttle ako sa 1, eh bumabawas siya, eh malapit na po yun. Ito yung pag nakaramdam po ng paahon at medyo mabigat, maaari na po itong mamatay pag ganyan. Pero naandar-andar pa, subukan pa natin kung hanggang saan pa ang makakaya. Naka 2 kilometers na po tayo. Ayan, nakasulat po dyan 2 kilometers, 54 kilometers na po tayo natatakbo sa ganito kadaming sakay. Sakay po kaming mag-anak, kumain pa kami, nabigatan pang lalo. Kami ay nandini na sa, ayan, bumabawas na ng 2. Nandini na kami sa bayan ng Santa Cruz. Ayan na po ang kanyang arko. At ito tayo, bumabawas na po tayo ng 2. Pag medyo napapabigla yung ating throttle, dumadalwa na po ang bawas. Ayan, ako namatay na nga. Titigil na, saktuhan. Ayan, namatay na. Butit makakatabi pa tayo ng kaunti. Oh, ayan, namatay na. Oh, 3 kilometers yun. So ayan, magpapalit na po tayo ng battery. Naka 55 kilometers po tayo. 42 plus 10 plus 3. Ilan lahat? 55. O, naka 55 kilometers yung ating Life PO4 battery. Sakay kaming lahat. Aba, talagang matibay pa rin ano. So ngayon, full charge naman yung lead acid battery natin. Ang tanong ngayon, kung kaya niya tayong iuwi sa bahay kasi napakalayo pa po namin. So hanggang dito na lang, ano, na-update ko na naman kayo sa ating Life PO4 battery. So mag-start na po ulit ako yan. 7,304. Okay? Makukompute natin yan kung ilan yung kanina tapos yung ngayon. Meron kaming 64.7 volts doon sa lead acid. Uuwi na po kami. So hanggang dito na lang po yung update natin doon sa ating Life PO4 battery. Ingat po kayo lahat sa pagdadrive. Sana po makauwi po kami. Dahil sana'y kayanin kami ng aming battery hanggang makauwi. Hanggang dito na lang. Please don't forget to like and subscribe. Makunat pa rin yung Life PO4. Bye bye!